Noong taon 2000, isang tahimik na gabi sa Bacolod, nagsimula ang isang serye ng mga pagpatay na naglagay ng madilim na anino sa buong syudad. Mga kilalang tao, mga negosyante at mga pamilya, lahat ay naging target. Isa itong misteryo na walang sagot at ang buong lungsod ay nababalot ng takot. Isang batang mamamahayag mula sa Maynila, si Marco, ang ipinadala upang imbestigahan ang mga pagpatay. Sa kanyang unang gabing pagdating, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin at ang bigat ng atmosphere sa buong syudad. Tila may mga mata na sumusubaybay sa kanya. Marco, ang sabi ng isang matandang babae na nakita niya sa kanto. Huwag mong ituloy. Hindi mo kayang malaman ang lahat ng ito. Hindi nagpatinag si Marco. Alam niyang may mga bagay na hindi pwedeng manatiling nakatago. Patuloy siyang nag-iikot sa mga kalsada. Tinitingnan ang bawat pahiwatig. Nakipag-usap siya sa mga saksi, mga kamag-anak ng mga biktima. Ngunit lahat sila ay nagtatago ng mga lihim. Wala kami alam, sabi ng mga tao. Pumunta sila sa amin at tinutok ang mga baril. Wala kaming magawa. Minsan, ang mga tanong ni Marco ay naiwan na walang sagot. Ngunit hindi siya titigil. Sa isang gabi, napadpad siya sa isang abandonadong warehouse malapit sa ilog. Doon niya natagpuan ang isang kahon na puno ng mga dokumento at lihim. Ang mga pangalan sa mga papeles ay nag-udyok sa kanya. Isang makapangyarihang pamilya sa Bacolod, ang mga De La Cruz. Nakita ni Marco na ang mga De La Cruz ay hindi lang basta pamilya ng negosyante. May koneksyon sila sa mga lokal na politiko at may mga itinatagong gawain sa ilalim ng kanilang negosyo. May mga taong gumagalaw sa dilim, nagtatago sa ilalim ng kapangyarihan at pera. Dito nagsimula ng kumalat ang takot sa puso ni Marco. Kung ang mga De La Cruz ang may hawak ng lahat, ibig sabihin sila ang may kontrol sa mga pagpatay. Ngunit paano siya makakalaban sa kanila? Isang gabi, habang papalapit siya sa mga sagot, naramdaman niyang may humahabol sa kanya. Puno ng kaba ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Ang mga mata na nararamdaman niyang sumusubaybay sa kanya ay tila mga anino na walang mukha. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, nakarinig si Marco ng mga yapak mula sa likuran. Mabilis siyang tumakbo, ngunit bago pa siya makatawid sa isang madilim na kalsada, isang tinig ang pumigil sa kanya. Marco, tama na! Sigaw ng tinig. Tumigil si Marco at lilingon. Doon sa ilalim ng isang puno, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ana, isang batang babae, nakasama sa mga biktima ng mga pagpatay. Huwag mong ituloy ito, ang sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangungulila. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ngunit hindi na kayang pigilan pa ni Marco ang kanyang misyon. Sa kabila ng banta, alam niyang kailangan niyang ituloy ang paghahanap ng hustisya. Ang mga De La Cruz at ang mga lihim nila ay hindi pwedeng manatiling nakatago. Hindi lamang ang mga biktima ang nararapat makamit ng hustisya, pati na rin ang mga taong nagtatago sa dilim. Habang patuloy na umuusad ang investigasyon ni Marco, natutunan niyang ang lahat ng mga pagpatay, ang lahat ng kasinungalingan, ay may koneksyon sa mga puwersang nasa likod ng kapangyarihan. Ang Bacolod, na dating tahimik na lungsod, ay naging larangan ng takot at panganib. Si Marco ay nagsimula ng isang misyon, hindi lang para hanapin ang mga pumatay, kundi para ilantad ang buong sistema ng katiwalian sa Bacolod. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, alam niyang may mga mata na patuloy na sumusubaybay sa kanya. At sa ilalim ng mga dilim na nagtatago sa syudad, ang mga biktima ay patuloy na humihingi ng hustisya.